May panibago na naman tayong budol, oh. Ito ang ating bagong DJI Action 6. Binili natin to dahil nasira ang ating Action 5 Pro. Pinasok ng tubig. So, sana ay magamot na siya soon. Wala pa tayong update mula sa DJI Service Center, pero sana this week ay balitaan nila ako. So, in the meantime, para tuloy-tuloy ang ligaya ng ating travel memories, ay kumuha na tayo nito. Hindi dapat ako kukuha nito kasi konti lang naman yung upgrade niya daw from the Action 5. So, nagbasa-basa rin ako, nanood din ako ng mga reviews. Ang pinaka deal breaker lang daw nila dito is yung kanyang 1 by 1.1 inch sensor. Ibig sabihin, mas malaki ng konti dun sa Action 5. Pero low light, we'll see. Pero yung kanyang versatility sa vertical at horizontal contents, yun ang pinagmamalaki niya, no? So, meron siyang parang square aspect ratio, no, na kahit mag-shoot ka ng naka-landscape, pwede ka pa rin mag-export ng portrait dahil nga daw sa minamaximize niya yung sensor nitong bagong Action 6. So, yung link natin nasa description yan. Thank you for the support sa channel na to. So, ito na. Unboxing na muna natin mabilisan. Okay. Siguro tingnan natin kung ano muna kasama nito. Konting-konti lang to. Alam ko, isa lang ang battery nito. Tapos isang mount. Ito yung lock. Pang-mount ito sa motor o kung saan man. USB cable at yung kanyang pinaka-battery. So, yan. Isa lang ang battery niya. So, sabi nga, no, backward compatible yung kanyang battery. Ibig sabihin, yung battery nito at yung battery ng Action 5 ko ay isa lang. So, meron akong combo at may monopod. Kompleto na rin yun. So, yun na lang din gagamitin ko dito. Ang unang tingin kay Action 6. Yan. Almost same lang sila ng ano. Mas malaki lang to ng konti. Pero, same lang sila ng form factor. So, pindutan dito. Ito daw ang nagbago dito. Yung kanyang battery, imbis na isang pataas na lang, katulad dati sa Action 5, dito, kailangan i-unlock mo muna sa side, papunta sa kanan, bago mo iangat. So, additional safety feature. May sili ka sa loob. Okay, so siguro let's take this for a spin. Tingnan natin ang kanyang mga night shot. Yung iba sa inyo yun ang nire-request. Nung nakita nila pinost ko to, sige, gawin natin yun. Ganoon din pala dito sa kabilang door nyo. Kailangan mo siyang ipiit muna sa kanan bago hila pababa. Diba? So yun yung USB-C niya. Okay, ito na ngayon ang ating first test sa DJI Osmo Action 6. Punta muna tayo saglit sa Manila at kasama ko si OBR, si G. Hey! Okay, mamamasyal tayo saglit kasama tong Osmo Action 6. Subukan natin yung kanyang syempre yung resolution, yung clarity niya. Best if mapanood nyo to sa malaking TV, no? Para makita nyo rin talaga yung full potential ng camera na to. And of course, yung kanyang vlogging capabilities, kasi syempre mas gusto natin madalas yung konti lang ang dala natin sa mga outing, sa mga travels. Subukan natin kung enough na ba to para magamit mo na siya sa isang maghapon na travel vlog. So, samahan nyo kami. Let's go! Daling pa sa akin ngayon nung bagong RFID ko. One RFID na yan, hindi na yan dalawa. Ooh. So, pati sa Skyway, pwede yan. So, daan muna tayo dito sa SEC. Pakapit tayo ng bracket. Grabe dito, daming nagpapagawa, Ito po yung bracket.
Oh, pakabit ako nito. Magkano to, ma'am? 1, 2. 1, 2. Meron ka na nito, sir? Meron kasi sila dito yung ano yung pang-camping na top box. Tingnan lang natin gaano kabigat nito. Ay, mabigat nga ito, boy. Ayan, oh. Pang-camping. Pero ito, binibenta rin to pero damage product daw. May kalakalawang. Pero ang bigat. Parang mga, ito. Hindi ko alam ilang kilo kaya to. Sabi mga 10 kilos. O hindi naman. Siguro mga 8 kilos siguro. Kompleto pala sila ng Rhino Walk dito. Nandito yung Rhino Walk ko na binenta. Ang laki nito. Parang bagay ito. Tank bag ng Kokima. Na di ano rin, di pump. So para siyang ano, para siyang yung lobo. Na kabit na oh. Iyon oh. Oh. Cute. Mas frontal na. Harap na sa atin yung camera. Alright, tapos na tayo sa sec. Nagpalagay lang tayo nitong bracket para mas gumanda yung angulo. So, ewan ko, ano masasabi nyo? Tama, mas kita na yung handlebar. Ang ganda. Ako, sa nakikita ko sa screen, ang ganda. Tsaka kasi nga, hindi ko makita yung speedometer ko kanina nung nandito siya sa handlebar. May sunog. Di yata tayo makakadaan dito. Ooh. Pero tingnan mo, ayun oh. Pero in action. Dito tayo. Tabi tayo. Nagko-contento na sa harapan na sa cellphone. Oh, ayan. Nauna na yung mga volunteers. Ay, sunog na yung bahay. Ayun, oh. Sa loob. Parang restaurant siya. Oo. Oh, well, wag na tayo manggulo dito. Pero buti hindi pa malala. Grabe, bungad pala ng Maynila yan, ha? May action na. Sarap talaga sa Maynila. Walang boring. Umabot na kami sa Quiapo. Naligaw na kami. Naka-record ka all this time? Oh, hindi, ngayon pa lang. Ano masasabi mo? Dito tayo sa Quiapo ngayon. Wala. Hindi. Palabas tayo ngayon nung kalsada. Nasa right side yung Quiapo. Palabas tayo nung main road ng ano. Tumawid pala tayo kanina sa ano. Gulo na. Ay, daming power tools, oh. Gitara. Yan yung highway, oh. Ito na yung main highway. Sa wakas, Quezon Boulevard. Lalabas na tayo ng chaos. Are you obligado? Grabe ang tibay ng Mercury drugs na to. Oo, no? Nandiyan pa din. Iconic na yan, eh. Manila. Fine arts. Laki, no? Laki din pala. Tapos wala masyadong pupunta. Oh, U-turn dito. So, U-turn malala tayo, boy. So, gutom ka na ba? Ano ang takbo ng tiyan mo? Uy, Intramuros na to. Oo nga. Gusto mo mag-Intramuros muna tayo? Kain tayo muna dyan. Okay lang. Oh, tara, unahin natin Intramuros. Kasi 12 na talaga eh. Oo nga. Manila Tara. Cathedral tayo. Kuya, saan masarap mag-lunch? Okay. O sige, mag-iikot-ikot kami. Salamat. Salamat po. Ha? Sticker. Hindi, kuya. Oh, boss, oh. Salamat Thank you. po. Okay. First time namin sa Intramuros maglilibot. Gusto mo, babe? Ayan lang, oh. Hindi, pwede ba motor dyan? No entry eh. Saan masarap kumain na sakto lang? Nasa walls na tayo ng ano, Intramuros. Moralia. Ang daming students dito, no? Oo, daming Kasi nandito estudyante. na yung Mapua eh. Siemens Hospital. Ito na yung Ilustrado, babe. Sikat dito. Cafe. Lunchtime na kasi, kaya dyan ang kainan, ano? Ito eh. Ayan pa no? eh. Ito na, oh. Pwede na yan, oh. Pa-order. Maraming choices, ah. Walang stock na. Dami yata tao. Hanap tayo saglit ng parking. Registration. Pasok. Ang laki. Daming pinto. Meron dito. Meron doon. Wow. Linis ng banyo. Huh?
Ganda ng frame. Don't touch. Ganda ng frame. Ang hirap ng frame. Tapos, May orange. sino yan? Mama Mary. Pero, Puro painting, no? tayo ng paint. So guys, sobrang dilim dito ngayon. Ang maliwanag lang yung mga painting. I'm excited to see kung ano yung tsura nito sa big screen. Oh, doon. Where to? Sculptures. Ito yung lusot ng kanina eh. Ah? Lusot ng kanina. Ah, yung kanina. Saan kaya gawa yun? Ha? Ayun. Oo nga, no? Isang continuous na painting siya. No? Ang laki. Hanggang taas, Han. Ano to? Parang amphitheater. Ha? Ang daming ano? Parang nasa mini Greece. Oo nga, eh. No? So, ito daw ang history ng Pinas. Ayun, si Rizal. Ayun, no? May mga nakaakyat doon. Pero Wow. kasi may something sa baba. Wala lang. Wala po. Liwanag, no? Entrance po kasi ng elevator namin na tapos dito po sa kaso na lang under maintenance. So, punta tayo doon sa 5th floor daw. Start na ang tour. Wala ko tao, babe. Ano? Di ba ito yung kumakain ng tao? Kumakain ng tao. Di ba yan? Roughly siya yan. Ano yan? Han? Buto ka ba? May gusto mo yung tao? Ayun, galing, oh. May info. Buto ka yung tao? Ay, oo nga. Oh. Dinosaur ba yan? May dinosaur ba sa atin? Ano yan? Upuan mo to, katabi mo siya. Wow! Eh, Deep sea spider crab. Look at that. Spider crab. Ito na ba yung pinakalabas niya? Oo. Ito nga to, ano to? Worms. Night mode. Grabe ang field trip, no? Araw-araw siguro yan. Bagayhan sa dami ng estudyante sa Luzon.
Dami talaga magpi-field trip dito araw-araw. So ayan ang comparison natin ng tatlong cameras ko. Cellphone S25 Ultra, yung Sony DSLR at itong Action 6. Ayun, magkakape. Magkakape na kami. Ayun, magkakape. Ang ganda ng sunset. Oo, diba? Okay guys, nagre-record tayo ngayon using yung night mode. Ito ang itsura ng night mode sa gabi. Okay, naka night mode tayo ulit. Welcome to San Fernando, home of the giant lanterns. Ayan o. So, kahit tapos na yung Pasko, nakakabit pa rin yung mga lanterns. Okay. So siguro dyan na muna natin tatapusin tong video natin ng Osmo Action 6. So, na-testing natin na matindi, no? Nakita nyo naman yung side-by-side comparison ng Action 6 compare sa cellphone, compare sa DSLR. Minsan kasi tinatanong ako kung sulit ba, worth it pa ba, o gamitin ko na lang yung cellphone ko. Yung iba naman gusto DSLR kasi siguro nagsishoot din sila as freelance. So sayang naman kung pang freelance lang, ba't hindi nila gamitin sa vlog. So ako naman, ang take ko dyan is kung masipag ka naman talaga magbitbit ng kamerang malaki, napaka future proof ng mga videos na magagawa mo. Kasi syempre yung quality ng mga videos na makikita natin today, paganda ng paganda, pero laging ahead ang DSLR. Ibig sabihin, pag pinanood mo yan na siguro mga 10 years from now, CLC pala to, no? 180 WWL. Hey, MJ! Shoutout sa'yo, bro. Siya yung nakabili ng CLC natin. So ako, ang take ko sa pagpo-vlog using yung 3 kinds, no? Yung action camera. Meron pa nga yung yung Pocket 3 So different rin yun, category kasi may gimbal siya, di ba? Pero for me, na mas handy, talagang masasabi ko naman sulit ang action camera. Siya pinaka-versatile sa lahat. Siya yung all around, kumbaga kahit saan. Kung talagang no choice, kahit madilim, lagyan mo na lang ng LED light para may konti kang feel. Pero kung halimbawa talagang wala pang budget, kayang-kaya naman ng mga cellphone na makapag-vlog. Ang dami naman nag-vlog na cellphone. Pero yun nga lang, between the quality, para sa akin cellphone, action cam, then DSLR. Yun yung kanilang pagkakasunod-sunod. So cellphone, okay yan for talagang mabilisang vlog. Kumbaga sa baril yan, ang pinakamabilis bunutin. Pangalawa, yung action cam. And then
eventually yung DSLR. Ang DSLR, ma-appreciate mo siya pag pinapanood mo na yung video mo 10 years from now. Yan ang masisigurado ko sa inyo. Kasi karamihan sa mga vlog ko before, naka-DSLR ako at meron ding naka-360, meron ding naka-action cam. Wala, parang nagki-cringe ako dun sa mga footage ng 360, sobrang labo. Sa big screen sa TV, syempre. Pero yung DSLR, wala kahit hindi high-tech yung DSLR ko noon, still na-appreciate ko yung quality ng DSLR talaga. Yun lang, mahirap lang talagang dalhin. So that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo itong review natin ng Action 6. And thank you rin kay Chi. Yeah. Nandiyan ka pa ba? Yeah. Ay, kinig lang siya sa akin. Sa pamamasyal natin today, ang sarap. Ang ganda ng mga pinuntahan natin. Libre pa, no? Gas and toll lang talaga. Pero nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo ng konti. So, hanggang sa muli. Bro, papamasaya muna kami. Yeah. Alright. Peace.